Kapuluang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Abril 4, araw ng Huwebes, regular broadcast ng WOTN series. And welcome sa ating episode number 56. Wala po tayong paksa. Kundi meron po tayong mga munting updates na ibibigay sa inyo. Tayo yung aking ibabahagit maya-maya. Mga gawing alas 10 ay naantay ko rin ang tawag ni Maris Monforte dahil magbibigay rin siya ng update hinggil doon sa kanilang samahan na Maharlika. Kung anong nangyari doon sa dati nilang samahan na RMT, uusisahin natin yan maya-maya. Ano po? Samantala, kapag ganitong nag-iisa, kailangan siguro may background music. Parang hindi nakakainip. Hindi ako hindi feeling lonely. Hindi muna tayo kumuha ng panauhin. Dahil pakiramdam ko overloaded tayo sa information. Mahirap naman yung ma-overload Pahinga muna at mabigyan ko po ng pansin. Kung may mga katanungan kayo, i-post lamang po ninyo at iisa-isahin natin yan sa hanggat maabot ng aking makakaya. Samantala, atin muna patuloyin ang ating regular na agenda. Ang programang Wealth of the Nation ay self-funded, crowdfunded, meaning ikaw, ako, ang sumusuporta sa palatuntunang ito. Kung kayo po'y nalulugod, nagagalak, at nais po ninyo makatulong, at sa ganun ay maging sustainable ang program, maaari po kayong maghatid ng inyong pong appreciation sa pamamagitan ng video. Ang aking account number ay nakapost na po sa inyong mga screen. At yan po ang pangalan, buong pangalan ng inyong lingkod. At yan din po ang gagamitin ninyo kung kayo ibig magpadala sa pamamagitan ng Cebuana, Luwilier, WU, MoneyGram at iba pang mga money remittance services. At ang nakatala po sa cellphone number ay yan po ang inyong itatala at yan din po ang inyong gagamitin kung nais po ninyo makipag-ugnayan sa inyong lingkod. At siyempre, tradisyon na po ng ating palatuntunan ang pasalamatan ng mga kaibigan at mga donors, contributors ng programang Wealth of the Nation. Andiyan siyempre, si Alfredo T. ng Saudi at Dingley, Iloilo. Si Nick Hay ng New York. Nick! Si Cecil T. ng Tokyo. Si Queen Salvacion ng Iligan. Siyempre, si Princess Elizabeth ng Nevada. Si June Marie ng New York. Ang Pekog family. Maraming salamat sa Pekog family. Kay Army, LB, Vicente R, Edgar P, Jeline G, at Arlene L, kapatid niyang si Arlene L. Yeah. At siyempre nandiyan si A. Sherwin P, Rodelyn P, Victor C, Patricia P, Melchor D, Mel of Crypto Magnet, kay Saldi De Leon, Engineer Saldi De Leon. At siyempre kay Ed Neri sa kanyang moral support. Siya po ang ating trampeta. Kung ako'y trampeta, tumatayang taga-trampeta ng mga soul signatories. Soul signatories, marami sila. Tumatayang trampeta ng mga nais magpahayag, nais magpaabot ng mensahe. Ayan, ang akin namang tumatayang trampeta, walang iba, kundi si Ed Neri. At nandiyan siyempre si Marlene A. ng Santiago City, si Evelina B. ng Italy, si Rolando S. ng Edmonton, kay Dioscora G. ng Virginia, Raymond Nonatus ng Dubai, Maria Rosa S. ng Italy, Lorna P. ng Indonesia, kay Dan D. Edwin E. ng Lucena, Claire B. D. kay Gina O. Gina ng Pekog, kay Delia A. ng Canada, Rolando R. ng Illinois, kay Ate Florentina at Mang Roger ng New York, kay Samson T. ng Manila, kay Emmanuel L. Special na kaibigan na naghahatid sa akin ng kilawing isda at mga iba pang mga kakanin ng San Joaquin, Iloilo, kay Viner Samson D. Kaibigan po natin, bagong kaibigan, bagong donor na si Viner Samson D. At syempre, pinasasalamatan po natin si Raikal Sabiran. Siya po yung gumawa ng NTV na Bagong Lipunan, at kay Joselito Sarmiento
Siya pong professional graphic artist na nandyan po nakabase sa Saudi Arabia, na siya naman po gumawa ng graphics na matutunghayan sa aking YouTube channel at din sa ating Facebook page na yung na blue, no? Na blue ang background. Doon tayo nasa Senado nakipagpangayan, hindi naman pangayan. Nangusap sa mga anti-smoking advocates. At syempre, para hindi po ninyo ma-miss ang anumang mga announcement, paki-subscribe na lang po sa youtube.com/Tony Israel. Paki-advise na rin po ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kamag-anak. Lalo na po kanina, nagkausap po kami noong emisaryo na nagpapalikom ng mga identification cards para daw sa nalalapit na pag-distribute ng kayamanan na mayawa. Sa mga updates po, future updates, dito ko na po i-channel sa YouTube para hindi nyo po ma-miss. Paki-subscribe and then press the notification button, yung bell, para ma-notify ho kayo. Hindi po tayo mahuli. At syempre, paki-like na rin po ang facebook.com/alientalk para hindi po ninyo ma-miss ang anumang ating live broadcast. Okay, sige. At may nagsabi nga kailangan mo bang batiin isa-isa ang mga audience? Of course, tradisyon na po yan ng Wealth of the Nation. Kaya po isa-isa po natin hanggat sa abot po natin makakaya. Kapag natapos na po, wala na pong susunod, ay hindi ko na po diyan sila mababanggit. Ano? So, ayan, si April, June, December. Good evening po. Shout out naman po dito sa MCA Toda. Uy, sa Imus Cavite, nakikinig po kami. Uy, mga tricycle operators ba ito? O Drivers Association ng Imus Cavite. Okay, April, June, December. Handa-handa niyo po yung mga ID ninyo dahil may nagpapakolekta. Wala naman nung mawawala dahil wala naman pong sinisingil. Hindi naman po tayo sisingilin. Ilagak lamang po ninyo sa inyong lingkod at padala ninyo yung front ng inyong ID at yung back portion, lalo na yung signature. Yung pong mga government issued IDs lamang po, ano? So 2 copies po yan. Halimbawa, driver's license, laki pa ng passport, driver's license, laki pa ng postal ID. Yan po yung mga valid government IDs na kadalasang tinatanggap. Halimbawa, SS o GSIS. Ano pa iba? Yung PhilHealth, di ko sure kung tinatanggap yan no? Gayon pa man, subukan lang natin. Baka naman pwede maipasa na. So, mamaya, kwentuhan ko yung bagya, ingil po dun sa nakausap ko tungkol dyan. Mark Dilima, avoid smoking for good. Oo nga, Mark, nag-backslide ako. Pero kontrolado na. Hindi na yung gaya ng dati na walang control. Ngayon, kontrolado na. Siyempre, pinakakalagaan ko yung naging concern ninyo, yung naging tulong ninyo, yung inyong pag-aalala. At hindi po yan sinasawalang bahala. Kaya kontrolado na at magpapacheck up pa ako. At yan, kaya kailangan bumalik sa kondisyon. Alden Kirubin, good evening. Greetings ko lang. Mga Patriots sa Kingdom Filipina Hacienda, hello. Sovereign Host Nation, Valencia City, Bukidnon. Always sumusubaybay sa programa nyo sa Alien Talk. Sana po mag-guest release si Queen Salvacion Legaspi para sa more true history po. Oh, sure. Oo, sa darating na future. Kaya ang kadalasan ay ang talamitan namin kay Queen Salvacion Legaspi, napakalalim, lalo na kapag ito'y hinaluan na ng mga legal terms, napakalalim po talaga. Kaya kailangan panay-panay at nang sa ganoon ay gumaan sa ating isipin yung mga posisyon na pinaglalaban ng Kingdom Filipina Hacienda. Jim, hindi ka ba baka Jim Papa, kawawa naman si Jim Paredes, ano? Good evening po, Canton. I hope good news for tonight. More power. Good news, siyempre. Good evening, Gudoy. Kaibigan ko. Na apelido pa lang, sanglaan na. Sana malapit na, Gudoy, ha? Analida si Isanan. Good evening po. Shout out naman po sa active and loyal supporters ng PECOG. Lagi po kami nakikinig sa programa ninyo. Thank you, Analida. Claire Bansag Vargas. Good evening, Canton. Lahat ng viewers. Kay Wela Fernandez, Leonita Resurrection, eager to hear from you again. Sabi, thank you.
Michelle Hilda Candelaria, Elsa Monte de Ramos Lagunda Encinas. Napakaganda na apelyido. Elsa Monte de Ramos Lagunda Encinas. Ganda, ganda. Emily dito talaga ako nahihirapan. Emily Guanzon Milienos. Frederick Siliora Duran. Berns Gonzalez. Joven Pañares. Kay Cres Galinia. Reda Gitaurus. Edison Johnson. Jeffrey Langui. Joseph Placiente. Lovely Corsiga. Marian M. Kay Marilyn Llorin. Good evening. Na-miss ko tong show. Medyo naging busy but now I'm back. Excited sa updates. Kay June de la Merced Paganduyon. I'm excited sa Ranton. First time lang doon niya makapanood ng live dito sa ating Alien Talk. Kay Rosie Sotelo Gavanes, Vicenta Jonas Cepeda. Good evening, Sir Anton, Sir Ed, and Princess watching from Bicol. Alberto Llaneta. Thanks po, Sir Anton. God bless all WFTN and PECOG. At ay mga nagtatanong kung paano rin po magpa-member sa PECOG, ipasilan nyo lamang po yung kanilang, yung ating doon, group page, no? PECOG, hanapin lang po ninyo PECOG. Kaya lang may mga chapter po yata sila. Sana kung makatawag po si Sander, no? O si Faye. Paliwanag mo sa bahagya paano mahanap ang PECOG, ano? Basta ni Princess Elizabeth, Chosen One Group, yan. Okay. Hello, magandang gabi, sabi ni Ebilio de la Torre. Kay Violi Pador, good evening. Adrian Diaz. Tatalino, hi Tatalino. Magandang gabi sa iyo, Tata. Goyan Nieves, Saturnino, Demilio Abutin. Good evening everyone. Yedneri, muntik mo na raw matumbok. Kagabi, yung ating naging talakayan ng isang gabi. Muntik mo na raw matumbok kung sino yung sole signatory. Sabi dun sa comment dun sa YouTube, may nag-comment doon. Kay June Bern Hirana, watching from Dubai. Constancio, hi Constancio. San wakas, Sir Anton. Naka-open ng maaga. Magandang gabi. Azil Sabanal, Tabeta Tolentino, kay Gamali Lambaus Rafael, Nancy Sota, kay Buboy Ramos. Ay Buboy, yung PD, hindi presidential decree. Yung PD natin dapat single line. Hindi yung double line. Parte naglalaki line. 4 lines. 3 lines, ha? Dapat single line. Kay Monty Jen, good evening, Ma'am Princess, Piconians. Sa lahat ng viewers. Kay Marlon, may wagang gabi. Kanton, bakit anong may waga sa gabi nito? Kay Eka Zirap. Kay Huela Fernandez. Mukhang masigla ka ngayon. Oo naman. Oo. Distonic Rael. Musta na? Okay na. Constancio Parfan. It really feels to hear you live. Mabuhay, welcome back, Sir Maris at sa bagong RMT1. Mamaya malalaman natin. Nagkaroon ng problema eh. Si Takashma, Erlinda, Arroyal, Ilanor, Grace. Hello everyone. Elma Victa Peralta. Bolt Di Guzman, good evening sa iyo, Bolt. Yan sa Bulacan. Gemaline Kabangalan Tabarejo. Andel Gina. Juliet Sasa, watching from Hong Kong. Anelida Isanan, good evening. Ruth de la Cruz Acosta. Willie Aragon Raelian, good evening din sa iyo, Willie. Divina Salvacion. Si Takashima. Donato Red, Donato, magandang gabi. Mahal na prinsesa at mahal na supremo. Joe Magsayo. RGDX Ibanez. Sakamoto Hivendra, good evening. Melchor Tikud. iHawks, Ronald Ramos. David Songsong. Kay Juven Pañares. Ami Dibio. Maris, tawag na. Good evening. Dante Diucos, good evening. Salamat. Good evening, Canton. Adrian Reyes. Juven Pañares. Romel Relucio. Mix Apparel. Shout out po, Mix Apparel. Uy, bagay ba yan? May pwede ba sa akin? Diyan sa Mix Apparel. Okay, Mix Apparel. Saan ba matatagpuan? Vanji Paraguas, bigyan mo akong detalye. Kay Shirley Katapang.
Marlilin Palicte, Donnie More Rabanos, Rolando Delica, Lovely Corsiga. Pwede po ba ang passport? Passport lang ang gamit ko. Pwede, pero kailangan pa daw na isang ID. Good evening, sabi ni Mario Guy. Anthony Martin. Uy, kamusta na, Anthony? Good evening po. Pakipaalalanan po ninyo ang mga kababayan po natin kung may mga taong humihingi ng pera, gamit po ang pangalan ko ay mangyari, ipagbigay alam po nila yun sa mga alagad ng batas tulad ng NBI at PNP dahil wala po akong alam sa mga bagay na yan. Thank you sa disclaimer. Ayun, yun, KKMMI Mabuhay. Francisco Bernardone. Kailonggo ito, Kailonggo. Patrick Jan Estilo, good evening Patrick. April Santos. Nagali Leba. Sir, marami ako nasabihan dito sa Qatar. Ang mga kababayan natin sa amin sa Tondo. Mas lalo makikilala programa natin. Salamat. Constancio. Robert Daita. Robinson Ramos. Nancy Abaygar. Teresita Rodenas. Ben Agpapara. Good evening sa iyo ng Bren. Cheryl Malye. Ed Carolay Ed. Ed. Daniel Estariha. Kay Bing, mayong gabi. Shesain. Joe Amina Leal. Noel Arcilia, mabuhay. Nabanggi. Sir Anton. Malapit na, Noel. Malapit na, sana. 2 buwan ko na sinasabing malapit na. 3 buwan na. Angeline de la Cruz. Eric Santos. Daniel Rabara. Cristino Ladio Avis. Emil Custodio. Leo Raza. Hi Leo from PNG. Binibiro mo naman. Nakakarating na yung programa natin sa Papua New Guinea. Good evening. Tune in. Mandaluyong sa labas lang. Ayun, siyempre. Meron pa ba dyan sa labas? Meron pa. Good day, Sir Anton. Princess Elizabeth Supremo, to all beautiful and handsome people here. Alfredo Lucas Sulit, good evening. YY Berts. Si Kong Bert Yamamoto, iboto natin kung kahit nasa dyan sa distrito dyan sa Tarlac. Anime Cesar, Normandel Ocampo, Ara Oredina. Okay, salamat sa 131 viewers. At kung may mga comments kayo, may mga katanungan, itanong na po ninyo. Antayin natin si Maris. Happy congratulations nga pala doon sa kanyang 3rd daughter na kagagraduate lang. Norman Del Campo, Araw Redina, Roberto Aguilar. Oy, si Saldi Vilches, magandang gabi sa iyo, Saldi. Wala pa bang nagpapatibok ng iyong puso? Pareho tayo. Leia Rita, kay Violeta de la Peña Alviar, Marian M, Edison Johnson, Sir Tony. Pakitunong po kay Sir Ed kung sino po ang tunay na claimant ng Sultanate of Sulu. Ay maraming na-intriga, Ed, doon sa Sultanate na claimant of Sultanate of Sulu. Anong pangalan? Kasi itong kilala ko, ayon sa kanyang mga docs, siya ang successor ng kanyang lolo na nasa 1 ringgit ng Malaysian dollar. May mga na-intriga dun sa comment mo nung Tuesday, Ed. Kaya siguro kung pwede mo maipaliwanag yan, Michael Lopez, good evening. We're listening right now. Sisters, brothers, and Harry Reyes, more power to all, especially to Miss Princess Elizabeth. Boss, more power po sa station nyo. Thank you. Katoni, meron ka na bang TBC wallet? Waay pa. Princess Leia Rita, good evening Canton. Kay Bernix Buadi, no? Bidaylin, Koreano Aquino, so signatory. Si Ruben Ecleo Sr. Kung hindi ba namatay si Ruben Ecleo Bidalin o merong pumalit? Sana may makausap tayo dahil isa sa mga nababanggitan dyan sa Mindanao na kapatid o bugto ni President Marcos, itong si Ruben Ecleo, na pareho daw silang pinaampon at nilagay sa basket
Yan ang ganun ng mga istorya, no? Kay Renve, watching from Jarol C. Saan ba itong Jarol C? Renve. Good evening to all. Sabi ni Hero Fresh. Michael Bendio Villaluz. Good evening. Yan, sa mga ibang narrative niya sa Mindanao, malaki po ang naging role ni Ruben Cleo Sr. Dahil ito po sila ay mga anak di umano na ni Tatay Taglio o ng somebody na nasa Encantadia. Kaya hindi ito mga namamatay kundi bumabalik nagre-reincarnate. At yung mga katawan na patay nagiging trunk ng saging, hindi nakikita yung katawan. Kaya ng ni Marcos nga ngayon, yung kinakita, patay. Pero wax. Wax, pero hindi tutay na katawan. Ano ba ang update kay Supremo? Tahimik na kasi. Tatahimik, kaya na muna niyang magpa-interview nung Bren. Wala muna update kay Supremo. Nakabili na ako ng malalaking wallet para sa ating hihintay. Hindi nakakailanganin ng cash wallet, Dan, kasi malamang lahat yan naka-crypto na. Baka yun ang gamitin natin, crypto. Cryptocurrency kapag na-enforce na itong QFS, itong Quantum Financial System. So lahat yan, bibigyan tayo daw ng ATM na may laman. Kung yung balita nga kumakalat na sa Pampanga. Sabi din sa Pampanga, 3 million. Pero ang pinabot sa akin ng emisaryo is 5 million. Walang labis, walang kulang. Ang gagawin lamang po natin, ihanda po yung dalawang valid ID, government-issued ID. Head of the families daw muna. Yung halimbawa, ako, tapos yung aking mga anak. Yung mga wala pang asawa, hindi sila considered as head of family. Pero lima sa mga anak ko na may asawa na, panibagong pamilya ho yun. So, i-require sila ng 2 government-issued IDs. At yan po, iipon nyo lamang po, no? Iipon lamang po ninyo. Pag nandyan na yung go signal, padala lamang po ninyo sa akin. At ako na po bahalang itabi. Makaka-assure po kayo na hindi po mako-compromise yung inyong data. Yung personal data, hindi po mako-compromise. Dahil hindi ko po muna hinihingi yan na ipadala ninyo ng agaran. Handa lamang po. No? Kapag sinabing kailangan na natin i-submit dyan na po ako mananawagan na i-submitin na po ninyo. Kaya kung wala pa po kayong karagdagang ID, suggest yung pinakamagaling o pinakamadali is postal ID. No? Postal ID, although na medyo mahirap na rin pala nung huli ako nagpunta. Dahil yung postal ID, kakailanganin din ng birth certificate. Kung may passport kayo, hindi na kailangan yata ng birth certificate. Basta kung passport ang inyong pakikita, lamang kinakailangan ng barangay clearance na pagpapatunay na kayo ay residente ng isang particular residence. No? So, tanungin niyo po dun sa inyong pinakamalapit na post office. Dahil yung postal ID dati, pagka-picture sa'yo, pwede na silang mag-issue ng ID. Pinalitan na ho yung sistema. Hindi na ho ganun. Sa halip, yung data, yung personal data ninyo, yung picture ninyo, pinadadala pa sa Manila, centralized na kumbaga yung distribution. Siguro naghigpit. Siguro yung iba pinapalusot. Nabibigyan ng postal ID kahit hindi taga doon. Yun. So, medyo naghigpit sila. Kaya, sundin na lamang po natin at nang sa ganun, iswabe. Pagdating po ng panahon, pag sinabi natin, ready, get set, go, go. Submit niyo mo ninyo. Pero rest assured na hindi ko po yan, hindi po mako-compromise yan. Hindi po yan mako-compromise. Wala pong hihingin sa inyo. At hindi ko po yan i-surrender ng ganun-ganun lang. Kaya, kung sakali man, mag-uusisa rin siyempre tayo. Mag-exercise din po ako ng tinatawag nating due diligence. Kumbaga, kikilalanin natin kung sino yung kanino natin ipagkakatiwala
yung mga datos na yan. So, ang kanilang requirement ay 10 milyong Pilipino. 10 milyon. Oo. Ang kailangan pa is 8 milyon. 8 milyon. Kulang pa. Ngayon. 8 milyon sa 5 milyon. Oh. Ang kinakatakutan ng kanilang tanggapan ay baka daw wala nang ganang magtrabaho ang ating mga kababayan kapag nakatanggap na nga ng milyon-milyon. Oh. Sino pa nga ba naman? Kasi parang replenishable ho yun. Sa pagkaunawa ko, pagka 5 milyon, nagastos mo 2 milyon, may 3 milyon, dadagdagan uli ng 2 milyon pagpasok ng taon para maging 5 milyon uli yung starting balance mo every year. Hindi ko lang sure pero may nabanggit na parang ganun. Tapos lifetime pa. Unlimited. Wow. Ayan po ang ano, no? So, pakihanda na lamang po, huwag niyo muna sumiti sa akin at magantay lamang po kayo ng hudyat. Kaya kayo po ay aking in-encourage na mag-subscribe. Yun na lamang po ang konsolasyon ninyo para sa akin. Subscribe na lang po sa youtube.com/Tony Israel. Okay. Sir, sana matigil na rin yung nagmamaltrato sa mga AC. Paki-clarify itong message mo, no? Maltrato. Ayan, yung maltrato. Okay. Nakabili na ng malaking yun. Sabi na natin. Anong update kay Supremo? Magandang gabi. Meron akong passport. Ka-Anton at SSSID. Pwede yan, Grace. Arenve, Haro Iloilo po. Sir Anton, uy. Kita one time, ha? Mga pi. Diyan sa Haro Iloilo. Mga pi. Kaya kasama natin si P. Faldas. Maris, baka po mas smart po kayo dun. Po ako tatawag. Meron, Maris. Tawagan kita. Ay, paano ko matatawagan? Globe din pala yung no? Sandali, ha? Thank you. Balita naman kay Supremo. Mag-donate sana ako ng TBC. Kaso wala ka pa TBC wallet. Oo nga eh. Sige lang. Jerome, okay lang. Papatulong tayo kay Mel, ha? Jerome Nun. Papatulong ako kay Mel para magkaroon ng crypto. Harry Reyes, Boss Anton, more power po kay Ma'am Princess. Kailan na po tayo magsisimula para magtrabaho? Si Major Harry Reyes po ito, ng Naga City, Kamsur. Ay, Major. Oo. Ay, sana. Pero kaya nga lang, kung makatanggap tayo ng 5 milyon, baka pa pritipitan na lang tayo, pahuwan tamad na lang tayo. Kaya yun din po ang isa nilang pinaghahandaan, Pinaghahandaan nila yung food security. Yun, kaya hindi pwedeng mag-release lamang sila ng ganung pera na hindi naman nila napaghahandaan yung maaring maging impact na yun. Kasi siyempre, positive, on the other hand, negative din. Yung negative impact ay hindi pa ho natin mawawari. Hindi pa natin piho kung ano. Paano po kung wala pong mag-isa ka, Anton? Paano po kung ako lang po mag-isa? Yun nga, no? Single ka ba? Single. Paano naman kung binata at may anak? Single parent. Sabihin na lang natin, single parent, baka pagbigyan, ano? Sir, pwede po ba passport at SS niya? Pwede yan. Kay Maricel, magandang gabi po. Mga listeners watching from Morocco. Kay Burns, paano po yung nasa abroad, Sir Anton, at citizen dito? Ang sabi, OFW, ang priority at yung Filipino citizens. Yung Burns, dual citizen, baka pwede. At meron din naman daw nakalaan para sa mga Pilipinong, pero third priority niya ito, second priority, hindi ko lang sure. Sige lang. PhilHealth po, Sir Anton, pwede ba? Palagay ko hindi Kasi basta yung tinatanggap na normal sa gobyerno. Yung mga normal na tinatanggap ganun din. Sir, paano kung postal ID lang meron ako? Dagdagan mo pa na isa. Voters ID, pwede yan.
Noong April 1, nag-umpisa na ang QFS, sir. Sabi naman, by principle lang daw ito, Constancio, na nagsisimula. May mababasa tayo dun kay Judy Byington, yung mga naging reference natin sa YouTube. By principle lamang po daw yan. Pero yung actual, na pera wala pa. Nakalagay, scheduled or rumored to happen on this date. Hindi pa ho nangyayari. Yan. Pwede na po yun, ma'am. Okay. 20 days na po bago makuha ang postal ID. Sige lang. Wala pa naman eh. Jong, 20 days. Hindi pa naman tayo nagmamadali. Ferdinand Olivelas, late na po ako. Okay lang. Hi, Megs. Yung maganda itong programa ni Megs. Kung meron daw po kayong kilalang amputee, halimbawa naputulan ng paa, naputulan ng kamay, nag-o-offer si Megs Empinado, yung mga minor yung mga bata. Yung mga bata nag-o-offer po siya ng replacement. Yung replacement po na gagamitin niya ay laser. Laser print. Laser print yung ipapalit. Kaya mahal ho yan kung tutusin, pero kawang-gawa ni Meg Empinado ay mari pong mapagbigyan. No? Kaya yung mga naputulan limbawa ng bata ng paa, igagawan po niya ng laser printed na yung kapareho ng paa. Katating lang tayo, mag-inquire na lamang po tayo later on. Pwede po ba tayo kumuha ng national ID card? Dito yung instructions. Ayun, meron daw palang instruction for national ID card. Yan, sigurado pwede yan. Feli Cortez, gandang gabi. Alson Yamago. By September pa po sir ma-implement yung national ID system. So kung maana tayo. Kasi baka ang target nitong, kung totoo nga ito siyempre lagi tayong may disclaimer. Pero umaasa tayo na totoo. Next year, implement yan. Next year by 2020. Kaya, ready, get, set, go! Ready pa lang tayo ngayon, ready. Parang si nung araw yung programa ni Pepe Pimentel. Ready, get, set, go. Mag-post ng sample na ID para di magtanong mga tao. Ayun na nga minsan Basta yung back and front and back. Yung back portion, kailangan doon ang essential dun sa back portion yung signature. Yung sa passport, yung unang picture, yung front, yung may picture, tsaka yung dito buong page. Tapos yung back, buong page, lalo na yung may signature natin sa likod. Sana may patupad ng national gaya ng Middle East. Makakabili gamit gaya ng SIM card pag walang civil ID. Through Facebook, po ba ka, Anton, ang dalawang valid ID po? Malaman ninyo basta kunan na ninyo ng clear na color daw, wag yung black and white. Ako nag-aano lamang po ako pinapollow up ko lamang muna yan, pero hindi pa tayo naninigurong kasi hindi ko pa naman nakakausap mismo yung kanilang sole signatory, pero baka dumating din yan. Okay. Ayun, sabi ni Saldi, nag-offer na ng makapal na wallet, siksik liglig. Hingi tayo kay yan. Kay Mike Velarde. Pag nang hingi si Mike Velarde ng pera, batuhin natin ng card. Wow, sir, thank you. Ay, Ate Del, good evening. Bili na rin ng wallet, yung makapal na pitaka. Dapat talaga, bago bigyan, encourage ng mga magbigyan ng gamitin yung tamang biyaya at lalong magsipag. Pero siyempre, hindi basta-basta magbibitaw yan dahil siyempre, yung responsibilidad nila, nakaakibat na responsibilidad ay mabigat. Kapag nag-boomerang at nagkaroon ng negative impact, mahirap nga naman. Binibiro mo, kung hindi mo binigyan ng pera yung tao, sana ngayon, trabaho na yan, ganyan, tatamad-tamad. Mukhang delikado, personal information ang pinag-uusapan ka, Anton. Correct. Kaya hanggat maaari, dyan na muna yan. Kapag meron na, nandyan na. At saka ko na sasabihin sa inyo, at nasa inyo na po yan, at siyempre ako naman ay mag-exercise ng due diligence na hindi ako mapahiya sa inyo. So hindi po natin yung basta-basta isusurrender hanggat di pa po natin nakakausap at na nagkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan na ito na nga ba, sila nga ba ang tamang paglagakan, ang tamang
paglalagakan ng ating tiwala pagdating sa personal information. So, ay maasahan po ninyo yan. Please don't just believe anyone. Tama ka dyan. May mga nagbibigay sa inyo ng info na YouTube lang ang source at talagang walang alam sa tunay na pagkilos ng mga programa. Mag-ingat po tayo at masusunog lang po kayo. Okay, salamat sa iyong paalala. Kanton, see you next week. Yes, Francis, timbrihan mo ko. Okay, ang hirap dito, tabing dagat, mahina ang signal, walang video. Jolan, hello. Hi, Jolan, ang aming news sa UFO Society of the Philippines. Paano magkakaroon ng cryptocurrency account? Automatic na yan. Pagbigay daw ng ATM, naka-crypto na. Okay. Early na. Ayun, meron sa sa TBC. The billion coin. Meron sa TBC. Pero itong nag-uusapan natin, ini-expect na mukhang naka-crypto na siya. Pagbigay ng 5 million daw. Okay? Madali po maubos ang pera, kaya use wisely. Secondary ID lang po ang PhilHealth po. Dama ka dyan. Bawat anak po ba bibigyan? Hindi. Pagka yung mga dependent, hindi mabibigyan ho. Yung mga dependent, hindi pa ho yan. Cryptocurrency, yun ang informasyon. Sorry, late na po. Good evening po sa lahat, especially sa iyo. Beneficiary ID. Pwede? Wala akong idea dyan, Cheryl. Kung ano yung beneficiary ID na yan. Gibson Trinidad, good evening. Elma Peralta. Kung ganyan pala, pwede postal ID. Matagal na ako, handa. O yan, dapat. Bumili ka na. Handa mo na yan. Good evening sa lahat ni Remy Pispis. Good evening from Marilao, Bulacan. I thought money will be given to make us live in abundance and righteousness into judgment day. Wala ka ng lusot. Bakit di ka naka-alagad sa kanya dahil magtrabaho at walang pera? Ngayong mayaman na ang lahat, dapat magiging banal ka na rin. Sir, sa messenger nyo ba isi-send yung mga ID? Malalaman natin, Constancio. Hindi ko pa kasi ang problema niyan, yung pagkokolekta. Nako, hindi ko kakayanin yan. Hindi ko kakayanin yan. I'll take it from the word of Lipo-Lipo. Si Lipo-Lipo hindi ko niya kinaya. Yung ilang libo na nag-inquire sa kanya. Take the word of Maris Montfort. Hindi rin po niya kinaya. So, nag-iisip po ako ng platform. Baka meron tayong makuhang platform. Alam ko may platform kaya lang hindi yun free. Tinitingin pa rin ako na para ma-manage yan. Automatic. Hindi na po tayo masyadong maabala. The wealth of the nation started from the Taliano Tagayan clan. Okay, mamaya na yan, Alan. Hindi ko na masyadong mabasa yan. SS, ID, Comelec ID, okay. Cited na po ako, burning paper money. Wag muna. Kung magkasama, dapat po ba padre di pamilya lang o individual po? Yung padre di pamilya. Sa one person per family ho. One person per family. Saan po makukuha ang national ID? Hindi wala akong idea. Hello po, Chairman Dante Valencia. Kanton, tatapon na ba natin yung pera natin kagaya sa Venezuela? Wag muna. Wag muna. Good evening kay Marlene Pascua Gagon Agabao. Good evening sa iyo. Marlene, salamat. Joseph Placiente. Pwede ba kumuha ng passport dito sa Filipino passport sa California? California Filipino Embassy. Pwede, siguro. Kung kakayanin, Marlene, ha? Melanie, kung pwede. Good morning kay Mami Delia Agustin. Pwede po yan sa mga single person. Baka pwede na rin. Pakiusapan natin. Sabihin natin takotin to, hotin. Baka pumayag. Si Kuya, papayag yun. Si Kuya, mabait si Kuya. No? Good evening, Kanton. Ingat lang po, mabuhay, mahalikan. Pray for good human. Kaya walang asawa nasa abroad, matanggap po ba ng biyaya? Kung walang asawa at nasa abroad, asawa pa rin naman yun, Elsa. Hindi mo lang nagiging asawa kasi hindi mo katabi sa kama. Kung walang asawa. Malisyoso ka talaga, Anton. Malisyoso ka talaga, Anton. Kung walang asawa.
at nasa abroad, matatanggap po ba ng biyaya? Yun. Akala ko kung wala yung asawa. Pwede kasi OFW. Kasi ang priority rin ang mga OFW. Ha? No bid, no sound. Reading comments na lang daw si Jolan. Okay. PM lang sa akin kung gusto magka-crypto wallet. Sabi ni Miss Rabanos. Lucita McElroy, good evening. Good evening. Greet lang po. Patriots ng kingdom kanina. Tapos na. Okay. Sana may house in lot. Ako. At wala kasi ako coat. Wala kasi ako house. Choosy ka, choosy, ha? Jim. Nalita ko, more power. Gandang gabi si FA. Dionisio, Florida. Pakikuha itong number ko, Maris. 623-6416. Ayan. Dito mo ako tawagan. Nako. Hindi yata nakita. Teka muna. Pwede barangay ID? Hindi. Siguro ito lang ID. Ayon ni husband maniwala. Siguro ako na lang magsasabit ng ID. Ayaw ni husband maniwala. Okay lang yan kasi one per family lang naman eh. Tsaka lang naman, di nyo pa naman isasubmit. Ihanda lamang po. Kaya magkantabay po sa mga announcements na ating po isasagawa. Puso muna. Ihanda ang kalinisan at ang amahan. Tunay na kayamanan sa puso ng bawat isa. Pati nahanap ni Lazy Netnet. Pati trabaho magbibigay ng social signatory. Oo, sigurado yan. Magsasawa tayo sa trabaho. Para saan po bang ID? Ngayon lang po ako nakapanood. Yung ID, yun daw po ang magiging may nagpapanawagan na yun po ang gagamitin para maging basihan kung kayo ba'y kwalipikado na makatanggap ng ATM na may unod. ATM na may laman na 5 milyong piso in the form of cryptocurrency siguro. Okay, OFW mga byuda, marami sa abroad. Pwede yan. Mabuti na lang po, sinunog ko na ang peking papel ni Marcos noong 2015, lalo't na-confirm ko na ang isa sa code name ni Marcos ay Anthony Santiago Martin. At siya din po ang sole signatory at wala nang iba. Tama ka dyan. Sinunog mo na. Okay. Maris, pakitawagan ako. 0920-623-6416. 0920-623-6416. Yan ang aking smart number. Pwede po ba stepfather po ka, Anton? Siya lang ang guardian ko now. Baka ikaw na lang. Pwede na siguro. Pwede rin. Saka bahala na pagka nandiyan na kung sinong kikwalify nila. At hindi, ha? Watching from Hong Kong si Evelyn. Maris, 0920-623-6416. Yan. Points. Ginanibitahan kayo ni Dionisio, Florida Martin. Okay. Okay. So, yan. At hindi ko makita yung aking gagawin ko. Susulat ko na lang para makita ni Maris. Okay. Ayan. Maris. Yan ang aking globe number na maaari mong tawagan. Okay, sa susunod na update, panibagong update, ako ay nakatanggap ng alert. Ang alert. Sabi, Ka-Anton, may tatanong sana ako eh. Kasi may kaibigan akong taga Central Bank at sabi sa akin, 5 buwan na sila hindi sumusweldo. 5 buwan na hindi sumusweldo. Sabi, ako naman na-alerto, Siyempre, baka ibig sabihin, totoo yata yung plano na pababagsakayin ang Rothschild Bank. Totoo yata yung koneksyon. Yung sinasabi na kailangang mawala ang kabal, mawala ang source ng funding ng kabal at pababagsakin ang Central Bank, kasama ng Central Bank dahil Rothschild control nga yan. Hindi naman yung gobyerno. Siyempre, nagsagawa tayo ng
ng konting pagsusuri, pagtatanong-tanong, tumawag ako sa telepono ng Central Bank. Sabi, pumunta na lang ho kayo dito dahil hindi naman ho kami pwedeng magbigay ng informasyon sa inyo ng mga ganyan lalo ng sensitibo na hindi ho kayo haharap sa amin ng personal. Aba, di medyo kinabahan ako. Baka oo nga. Baka totoo. Dahil pinapupunta ako dun may Central Bank dito. Pinuntahan ko. No? Pinuntahan ko. Standby, Mary. Standby. Di pinuntahan ko. Doon, pagpunta ko, sinabi na hindi po totoo. In fact, kami sumusweldo every week. Hindi walang mintis. So, hindi totoo yung chismis na 5 buwan nang hindi sumusweldo ang kawani ng Central Bank. Ayan. So, take note take note. Kaya pakitanong na lang, baka dun sa Harrison Plaza, hindi sila sumusweldo. Pero dito sa Iloilo, every week daw sila sumusweldo. Naku, sarap ng buhay. Every week sumusweldo. Okay, so importante ito. Pangalawang update. Pero hindi ko pwedeng sabihin yung detalye at hindi na rin sa akin ibinigay yung buong detalye dahil madaldal daw ako. Hindi ko pwedeng mag-spill too much information dahil matuto ko matuto ko yung pagkakakilanlan at yung pinanggagalingan ng source. Bagkus, ito ay happy event. A very happy event. Dahil may naganap sa Pilipinas nung nakaraang linggo lamang. Ewan ko kung sa inyo dyan sa Luzon, may napansin ba kayo, particular dyan sa Central Luzon, na dumami ang mga foreigners dyan sa area ng Pabasa, Pampanga, Bataan, Zambales. Dumami ba? May nakita ba kayong marang kakaibang pagdami ng foreigner? Hindi yung mga inchik Yung mga inchik na nandiyan sa Alabang may restaurant ng mga inchik, hindi pinapapasok ang mga Pilipino. Loko-loko yun So, yung may nangyaring pagtitipon, at doon, sa pagtitipon na yon, napatunayan na ang Pilipinas ay central banks of all central banks. Hanggang doon lang muna Ayan. Kaya positive po yun. Yung naging naisinagawang pagtitipon na nagpapatunay lamang na ang Pilipinas ay central banks of all central banks. Positive po ang naging outcome. So, oras na lang ang inaantay. Okay. Sana. Ako naman, hindi naman ako nagpipedil ng pag-asa no? Hindi po tayo nagpipedil ng pag-asa. Kundi nire-relate ko lamang sa iyo dahil ako naman din hindi naman yung taga-tanggap lang ng balita kundi sinusundot-sundot ko rin sinusundot-sundot ko rin yan dahil ayoko mapahiya sa inyo. Okay. Kung kami nasa OFW, nasa abroad, paano namin marireceive ang biyaya? Marireceive, siyempre electronic yan Tsaka, siyempre, malalaman ninyo dito sa programa natin. Kung mapapasa ID, pwede po ba gawa ng Google application para doon? Pwede. Mabuti yan. Jong, good idea na meron ako niyan dati. Meron na Google application na po sasabit na lang para hindi tayo masyadong maabala, Okay, Bileta Guillermo, good evening. Pero gaya nga sinabi ko, mag-exercise po ako ng due diligence. Kikilalanin po muna natin kung sino po sila. Pag okay, larga. Kailangan ko ba pinapasabi ito sa kamag-anakan na maganda? Pwede. Oo, kasi kung 8 milyon, paano natin bubunuin yun kung totoo? Pero wag nang umasa naman yung pinaghanda mo tapos hindi walang nangyari, ikaw pa sisisihin. Wag naman ganun. At ayaw ko pong mangyari yun. Yung isa kong nakausap, yung isa kong kuya, sabi naman niya, magkakaroon. Hindi siya yung nagpapahanda ng ID.
Pero sabi niya, ganyan din ang kanyang plano. Oh. Kaya, paano po magpasa ng ID? Via electronics, pero hindi ko pa alam kung paano, kaya magantabay lamang po ng update. Yung anak, kasi handaan nyo lamang po. Yung anak, pumalit sa posisyon niya. Drink moderately. Ano ba tinatagay mo dyan, Adrian? Karen Hudes and his friend Wolfgang Strack, who is working in stock exchange in Düsseldorf, has been monitoring the business financial assets of Mrs. Irene Araneta, reaching up to $20 billion, of which can be seen in their interview that has been divulged. Ito pala si Karen Hudes. Kaya po siya malapit sa kay Jose Rizal. Malapit siya sa usaping Marcos dahil yung kanyang ex-husband ay Pinoy. Pinoy. Alam, di sila magkasunod siguro kaya nagkahiwalay. Si Ruben Nicleo Jr. ang tinatawag na master ng PBMA. Okay, tuloy natin si Maris. Maris, nandiyan ka pa ba? Yes, sir. I'm still here. Oo, ayun na. Maraming mga positive indicators. Sasabihin na lang natin indicators kasi hindi pwedeng ibigay ng ano eh. Maski ako, tinitipid din yung information binibigay sa akin eh. Madaldal daw ako eh. Opo. Hindi, siyempre, pagka sinabi mo, siyempre, kailangan balita. Di balita lang naman eh. So far, waiting game pa rin. Ganun pa rin. Yes. Kailangan ipagkaloob ng mga heavenly forces, mga ganyan. Nandun pa rin. And then, so far, so good. Doon sa isang kampo, tuloy ang pangungulekta ng ID yan ng datos o pinaghahanda. Doon sa kabilang kampo, may naganap na event na nagpapatunay na ang Pilipinas ay central banks of all central banks. So, ayun, may magandang balita at talagang GFS, ay yung QFS ay tila doon na talaga parating. Doon tayo papunta sa quantum financial. Sana naman po totoo at makamit na natin. Sana nga. So wala itong wala naman itong involved na koleksyon. Okay, Maris, magandang gabi. Magandang gabi po, Sir Anton. At magandang gabi po, magandang umaga, magandang araw, magandang hapon sa buong mundo na nakikinig sa aking classmate, ang aking bagong classmate sa Diabetic Club. Si Kuya Anton. Ayun na nga. Okay. Anyway, papasalamat po ako Kuya Anton at binigyan niyo po kami uli ng panibagong pagkakataon. It's been a while. Actually, nagkasakit ka, na-aksidente naman ako. Talagang pinag-ano yata tayo eh. Pinagtatagpo. Pinatitigil na yata tayo eh. Hindi po tayo magpapapigil sa kanila dahil meron pa tayong mga dapat isaayos at ayusin sa buhay-buhay ng bawat maharlikan. Ayun. Opo. Nabalitaan ko nga, yung nangyari kasi nagtatanong-tanong ako, particular si Ate Del kasi nga nagpunta pala kayo ng Batangas. Yes, sir. Napakasarap doon, lalo ng Loming Batangas, napakasarap. Hindi ka pinahiya ni Ate Del. Sinabing, gusto mo makatikim ng Loming Batangas? Talagang paghahanda ka, no? Isipin mo nasa Cavite na kami ng alas 8 ng gabi. Loming ng Batangas pa rin yung nasa loob ng tiyan ko eh. Talaga naman, muntik. Sabi ko na Pero natutuwa po kami sa very warm accommodation po na ginawa po, especially po nung birthday celebrant na anak ni Tita Del. By the way, sa kanilang mag-ina ay belated happy birthday to them, and also with the other sister po ni Tita Del, ni Mami Del. Every now and then, we always keep in touch. Actually, pinapatawag niya nga po ako ngayon. Well, ako naman po, kaya naman po ako nag-in touch sa inyo dahil yung iba nagtatanong sa akin, ano na bang mga nangyari, ano na bang ginagawa ng aming grupo, which is right now, we called it Kami. Kami o KKMMI. Teka muna, of course, ayaw nating, teka muna, sabi ni Alfredo, sana magaling na raw yung sugat mo. Sabi ni Jojeline Marsan, hello. Yes, okay. opo. Now,
Salamat po sa inyo. Ayaw na nating, kumbaga, ayaw na nating, mayat, maging handa tayo sa maging QFS. Ayaw na nating gatungan yung yung intriga. Ay, opo, hindi po natin dapat pag-usapan yun. Hindi na natin nonsense. dapat pag-usapan. Totally nonsense. Pero So, bigyan mo ng konting background naman. Paano ka, nasaan na ba yung RMT1? Nasaan na yun? Bigyan natin ng konting para sa kapakanan na ating Opo, they are still there. Kaya lang po, ang kalipunan po ng buong Luzon at ilang parte ng Visayas at Mindanao ay umiwalay at nagpanibagong pagsasagawa ng tuloy-tuloy at mas objektibong programa, at ang mas pinakamaganda ay mas in-improve po namin yung mga pangangailangan ng tao, especially po dahil ang basic unit ng ating society is the family. So doon po nakafocus ngayon ang KKMMI. With the mechanics po, they can ask me sa messenger kung paano. Actually, wala naman din pagbabago. Mas in-improve lang namin, mas pinaganda namin yung programa, at mas ginawa naming high-tech. Kaya lang po, hindi po namin pwedeng ibigay on air yung full details kasi po, person to person po yung usually ginagawa namin, especially po yung outside of the Philippines. Ngayon, yung dito naman po, ang ginagawa ko, pumupunta po ako sa kanila, especially yung katulad ng ginawa ko kila Ma'am Florentina. Pumunta ako ng Palayan City, and then pumunta rin po ako ng Batangas City. I went to Cavite, I went to Dipaculaw, Dinadyawan, Aurora. I've been to Dipon, Gamo. Halos hindi ko na lang natatawid siguro po Palawan at Mindoro. Ay nako. Okay. So ganun po kami naging ka-busy. Medyo nag-post lang ako for a while dahil po dun sa aksidenteng nangyari sa akin. But I'm fine, I'm very fine. Awa po ng Diyos ay ako po ay nabigyan ng isa pang pagkakataon para marinig sa palatuntunan ni Kuya Anton Israel. Okay. By the way, nakita ko yung aking Hello? Ay, mukhang pumasok na tayo sa limit na may unlimited na may limit, ha? Okay. Sabi ni Dionisio, hintayin ko rin tawag. Sabi ni Dionisio Florida Martin, standby. Sabi ni Dionisio Florida Martin, are you referring to HRM? Sino bang Royal Mines? That's also 5 million each Filipino po. Ay, yung yung pautang, yung mga binayaran sa atin dahil nagtambak na raw daw ang pera dito sa bangko. Nagtambak na. Sobra-sobra na. Okay. Na Maris, yes. Dito sa bago nating samahan, ano ang pangalan nito? Yung buong pangalan. Kapisanan ng mga katutubong mamamayan ng Maharlika Incorporated. Okay, kapisanan ng mga katutubong mamamayan ng Maharlika. Okay. Ng mamamayan, katutubong mamamayan ng Maharlika. Mamamayan ng Maharlika. So yung pundasyon niyan bago dun sa ibang-iba ito dun sa RNT1. Although na may wala na yung mas RNT1. Malaki po yung pagkakaiba ngayon, Kuya Anton, dahil sa mas in-intensify pa po namin at talagang people to people, house to house. At ang pinakamaganda po, all regions in Luzon is malaki na po yung bilang namin, no? We established also the Region 6. We also have our Region 7 lately, at kanina kausap ko naman yung taga Montañosa sa Benguet. At meron din po kami ngayon na wino-work out. Although meron na kami Zamboanga Peninsula, may Davao na rin. Kausap ko recently po yung taga Davao. At ito pong area ng Cagayan de Oro, meron na rin po kaming kausap. Okay. But apparently po, ang mas marami talaga sa totoo lang, yung taga ibang bansa, yung mga OFW, kasi kung gusto na po talaga nilang umuwi at gusto na nilang makamtan yung nilulunggate na programa na ibinigay po at inilatag mismo
ng aming chairman, no po, si Ferdante C. Valencia, ang aming chairman. Okay. So ito Naka-out na siya, sir. Naka-out na. Wow. Naka-out na siya. Hindi niya na halos ginagamit yung kanyang code. Okay. You know what I mean? Yeah. Pag, i-interviewin ko siya one time, ha? Pakisabi sa kanya. Actually, he's listening right now. Interviewin kita sa Mr. Valencia, ha? Para maglagdag ka na ng kapa. Okay. Now, kailangan po kasi, Kuya Anton, na talagang hinihingi na po ng pagkakataon. At actually, for the past 2 or 3 months na lagi kaming magkakasama nila Sir Dante Valencia, I saw his noble intention. Ayoko maging self-serving. I don't want to be pero nakita namin yung kanyang humbleness, everything. Okay. He has got Siguro na wala natin. siyang anumang sa tao. Wala siyang gustong hingin. Ang gusto niya lang maibigay yung dapat para sa tao. Sige, darating tayo dyan. Tatanungin ko siya. Pagka dating na aming oras na magkausap. So, itong ginawa mo ngayon, yung ginagawa mo dati sa RMT1, ito na rin, ganun din yung papel mo ngayon. Mas lumawak yung responsibilidad. Mas malaki po, Kuya Anton. Kasi dati po, spokesperson lang ako. Well, I'm still a spokesperson, but right now po, I'm also the one of the incorporator. Part din po ako ng National Council of Elders. At may mga activity kami na nakalunsad. Hindi ko lang po pwede pang banggitin sa ngayon. Hihingi rin po kasi ko ng kanilang basbas para po aking tambitlain. Katulad mo, na bago ka magsalita ay sinisigurado mo muna na kailangan yun ay verified at hindi tayo makukuryente. Pero rest assured, lagi po kami naka-up-to-date doon po sa aming account. Meron po kaming Facebook account. At doon po ay sinasala din namin mabuti yung mga bagong papasok na miyembro. By the way, Professor Julian Canonoy is still in our side. He is vice chairman of the kami. Now, ang gusto kong malaman, nangangalap pa rin ba kayo ng ID? Napapagawa pa rin ba? Ganun pa rin ba kagaya ng... Iyon po yung magandang part. Although hindi ko po ma-discuss, pero ang isa po sa ibinilin sa amin ng aming chairman, no ID fees, no membership fees, all are free. Yun. Yes, free na po lahat. Well, siguro... Kasi ayaw po namin magmukhang negosyo po dahil lang sa ID. Ayan. Yung mga minsan kasi tayo, napupulahan, pagka ganyan. Pero alam mo, pinakamaganda siguro, suggestion ko lang, bigyan mo sila ng electronic copy ng ID. Bahala na sila magpa-print. Actually po, may niisip po kami isang magandang mas maayos na sistema. Though yun po ay nasa formulation pa. Pero ang pinakamaganda po doon, hindi po siya pwedeng kopyahin o kayang kopyahin ng kahit sino man. So anong adikay nito? Kagaya rin ba nung malaki RMT1? Po. Anong mas basic? malaki pa po sa RMT1. Sasabihin siyempre. Hindi lang po ito pumapasok sa mga magsasaka, sa mga nasa below poverty line. Ito po ay mag-i-start po sa pamilya. Hindi kasi siyempre magtatanong, Maris, ba't ka nagre-recruit? Anong purpose nito? Sige, pakisagot. Ano daw po? Pasensya na po. Tatanungin. Maris, anong purpose nito? Ano ang idea? Bakit ka nagre-recruit? Bakit ka nagpaparami? Et cetera. Anong sagot nun? Well, it's very simple. Gusto namin makatulong sa tao at maibigay na yung dapat maibigay para sa tao. Hindi naman po kami nagre-recruit dahil gusto lang namin magparami. Hindi po kami nagre-recruit dahil gusto lang namin na meron kaming mabobola. Nais po namin talaga ay maibigay yung nararapat na noon pa dapat ibigay para sa tao. So, lamang, hindi ko po maaaring ilahad lang kung ano po yung
gusto lang nilang marinig. Una nga po, sabi nga po ng aming chairman, wag natin bigyan ng isda yung mga tao. Kaya natin turuan silang mangisda para naipapakita natin na hindi lang ang naiaayos natin yung kanilang buhay at pamumuhay, kundi yung kanilang mismong sarili. No po. Marami po ang mga pagbabago regarding po dun sa nauna naming kinabilangan. Pero ang pinakamaganda po niyan ay mas na-alleviate pa po namin sa mataas na uri ng values formation and financial. Actually po, we have our team, we have our nakafocus po kami sa mga initial projects. So, if ever man po na maglahad kami sa mga miyembro na ganito ang aming gagawin, ay we see to it na talagang may kapakinabangan at makatutulong sa lahat. Kasi po kung ang isipin lang po namin dito ay ang aming mga sarili lamang, sa totoo lang, buti pa, maghiwa-hiwalay na lang kami. Wala rin naman palang silbi. Alam ko mahirap yan. Maganda po kasi yung hindi lang naririnig ng maganda sa pakinig, kundi mararamdaman sa puso at sa isipan ng miyembro kung ano yung dapat gawin. Ibig ba sabihin, Maris, kapag hindi ako miyembro, wala akong tatanggaping biyaya? Most likely, yes po. Most likely, yes. Kaya kailangan magpamiyembro para... Opo, kasi meron po kasi kaming inilalahad na programa, may rules. So po, meron pong mga requirements na hinihingi. Na yung requirements, hindi po pang sarili, hindi po pang grupo, o hindi pang kalahatan. So po, lalo na po yung isang programa, bagaman ang gusto ko po sana maglahad niyan talaga ay ang aming chairman. Sa kanyang mas maganda manggaling dahil siya talaga ang nag-formulate niyan. At nakita po ng kabuuan ng KKMMI, National Council of Elders, maging ng General Assembly of Regional Directors, nakita po nila yung pangangailangan, hindi lang po dun sa kung ano yung hihingi ng tao, kundi kung ano pa yung pwede nating ibigay. Halimbawa, kung kami man po ay nabibigyan, natutulungan, dapat kami rin matuto rin tumulong. Hindi yung tutulungan ka lang, maghihintay ka lang, pero ikaw wala kang gagawin. Dapat meron ka rin gawin. Ano yung pwede mong maitulong para yung tinulong sa'yo, maitulong mo rin sa iba. Yan. Replication, kumbaga. Yes, Nagmumultiply. Opo. Hindi yung tanggap ka ng receptacle ka lang. Parang basurahan. Taga-tanggap. Opo. So, yan po namin may ipapakita, sir. Unang-una, yung mga fundamental doctrines and beliefs namin. By the way, hindi po kami reliyon, Baka iniisip ng iba. This is non-political, non-religious, non-religious. Ito po ay pagtutuwid sa mga nakagawian na pamamaraan ng pamumuhay. Talagang ninanais namin na magkaroon ng nararapat na financial, social, economic changes sa bawat maharlikan. At doon ay pinatutunayan namin na hindi lang humahangga sa kanila. Dapat mai-transfer din nila. Ito yung magandang nakakahawa. Hindi yung nakakahawang lalayuan ka. Dahil tuwing darating sa'yo, tatawag, text at sasabihin, magpapamember po kami. Oo, sige, ganito ang ID natin. Ito, ganyan. Ay, parang napakasakit po pakinggan. Yan. Sige. Mabuti ito, nagbinigyan mo ko ng initial idea at itatanong ko na lang kay Chairman Valencia yung mga bagay-bagay na sa ngayon, palagay ko napakaaga pa na meron kang buong kalayaan na i-reveal. Gusto mo siguro muna pigil na pigil po ako magsalita, Kuya Anton, dahil sa ako po'y nabilinan sanang wag munang kaya lang dahil sa nahihiya rin po ako sa inyo, kayo yung tumawag. At nakapagbigay na rin ako ng konting pananaw, maging dun sa mga unang kumausap sa akin. Yun. I-reserve natin yung kalayaan doon sa ating maginoong Chairman Valencia. No? At sa susunod, kayong dalawa naman ni Professor Canonoy ang aking i-interviewin. Yes, sir. Yes, sir. Kumbaga, sa madalit sabi, nagtayo kayo ng panibagong
samahan dahil umasim ang pakikipag-ugnayan ang relasyon ng mga kasama natin doon sa mga dating nangangasiwa ng RMT1. Okay? Sinabi ko na Maris, no? Na kumbaga umasim yung inyong pakikipag-ugnayan doon sa RMT1. No? Kaya gumawa kayo na mapaganda. Kumbaga. Anyway, hindi ko na alam kung mapabilis po. Mapabilis po kasi nais po namin na talagang maramdaman na ng tao. So yung dating na-recruit ninyo sa RMT1 naglipatan na sa KK. Opo, yung karamihan po, halos lahat. Pati yung mga officers na kasama ni Professor Canunoy nandiyan na rin sa atin. Karamihan po, opo. Okay. May gusto lang po akong banggitin na Kuya Anton. Kung maaari, yung totohanang pagsasabi at pagpapaalala ng ilan ay nakikisuyo kami sa inyo, mga dati naming kasama. Tigilan na po ninyo yung pagbabash sa amin, pati yung pagsasalita ng walang basihan. Dahil sa kami po ay mas ninais namin na magkaroon po ng mas matino, maayos, at mas mapayapang pagkilos tungo po dun sa totoo at tunay na pagbabago na nais po naming maramdaman maging ng mga taong nasa ilalim ng aming yunyungan ng pamumuno. Okay. So sa ngayon, hindi pa naman masyadong aggressive ang inyong pagpapakilala, no? Kasi siyempre, kailangan ng pagdagsa ay tensyado rin ninyo sa inyong kakayahan. By the way, sir, kami po ay meron na palang Security Exchange Commission registration, and also nakabind po kami kung ano man yung batas na kinakailangan. So maayos na po kami. Pwede na bang manawagan kung saan ka pwedeng kontakin o wag muna? Nasa sayo yan. Binibigyan kita ng... Doon pa rin po. Sa dati ko pa rin po number, sa dati ko pa rin pong account. Alam naman po nila kung saan po nila ako kakausapin. At ngayon po ay mas ready na ako magpadala ng PDF form. Actually, may mga ilan na po ako napasahan. Katulad po si Sir, yung taga-Tondo, yung taga-Qatar. Actually, hindi ko na po siya masyado nakausap. Pasensya na po, sir, dahil kami po ay halos hindi na nagpahinga. Pagkatapos ng aksidente ko, pahinga lang ako ng 2-3 araw. Takbo po kami sa kung saan. At talagang pinilit lang po na ayusin ng lahat para matugunan po yung pangangailangan. Tamang talagang napakahirap, katulad ng sinabi nyo kanina. Pinukuhan ko yung mga padala ng forms, yung padala ng mga IDs. Mahirap. Libo po yung dumating, hindi biro Libo? Talaga sabi ko siya iikot yung tumbong mo yan. Totoo po yun. Pero ang maganda lang po doon ay nai-transfer po namin ng maayos kasi meron po akong file noon. Kumbaga, ginawan ko po ng paraan na magkaroon ng sariling kopya. That's why kung gusto nila, I will transfer them to our group right now. I-automatic ko po yan. Okay, sige. Bago tayo magtapos, nasa yung pagkakataon manawagan. Kung meron kang nais na ipabot, ano mang mensahe na gusto mo ipabot? Sige, Maris. Una po, binabati ko yung aking pangatlong anak, sir. Lalaki po siya, hindi po siya babae. Yung kagagraduate lang. Salamat din sa aking anak. Nag-move up na siya. Maging yung iba pang mga kasama namin sa kami. Si Doc Dard, yung kanyang anak ay nag-moving up din. Binabati ko lahat ng mga magbulang na nagsipagtapos yung kanilang mga anak. Kanina ay natutuwa ako at isang panibagong fulfillment sa buhay namin na lalo ko tuloy naisip na talagang ang pangangailangan sa amin ng tao ay in need at talagang sobrang na-attach ako dun sa mga tao, lalo na pag nagsasabi, sir, tulungan niyo po kami. Kailangan po namin ng tulong nyo. Tumataba yung puso ko pag nagpapasalamat sila kahit dumating lang kami na
ninais lang namin silang makita. Okay. Pero sana kung ano man yung maitutulong namin sa kanila, sana ganun din at mas higit pa yung maitulong nila sa iba kung sila na yung tutulong para sa ganun, lahat tayo ay magkasama-samang payapa at sa tulong ng awat ng Diyos sa pamamagitan ng KKMMI o ng kami ay nawa makamit natin lahat. No? Hindi lang kami, pati sila, pati doon, at kung kani-kanino pang grupo ay makapagdamit ng nararapat na kasangyaan ng kayamanan, hindi lang pang pinansyal, kundi pang spiritual, maging ng kaisipan at ng kalooban. Yeah, with that, Sir Anton, nagpapasalamat po kami kahit alam namin na may sakit kayo ay pinipilit po ninyo na kami ay matugunan sa abot ng makakaya niya. Okay, sige Maris. Hanggang sa muli ha. Salamat din sa... Sir, isa na lang. Sige. Sir, bawas ng konting yosi ha. Wala na. Oo, talano na talaga. Pero meron pa rin pakonti-konti na. Napakonti-konti na. Okay, sige. Okay, thank you. By the way, binabati ko ang Ma'am Florentina. Sana nakikinig ka. Okay. Sa Mang Roger. Okay, sige. Yes, si Mang Roger po. Okay, thank you. Ayan, sige. Salamat po. Salamat. Yan, mabuhay ang kami, ang KKMMI. Okay. Si Maris Manfort, opisyal ng kami, KKAMI. Sa mga darating na episode, interviewin po natin si Chairman Valencia. Makikilala niyo rin po si Chairman Valencia. Okay, balikan natin ito bago tayo magtapos. Yung ipopromise na magbigay ng 5 million bawat Pilipino, kilala ko na kasi pumasayan siya sa spiritual screening. Sino siya, Liza? Liza sa Banal. Pag ano yun, PM mo ko, pakilala mo sa akin, ha? Okay. Alan Milebo, President Marcos knew everything about the El Banco Español Pilipinas de Isabela II, of which even the mail stamps using the royal family of Queen Isabel. Just imagine, two of President Marcos' children has been arranged marriage of two families of a stronger, deeper between Gregorio Araneta, Soriano Araneta, who is a president, and okay, sige. Kay Maris, clarify group's claim about your ID that is recognized in giving discount. Wala na yun, iba na yun na Divina, no? Kaya si ano namang usap si Chairman Valencia. Sir, nasa Italy po, Milan. Punta pero Germany rin ako galing. Okay. Star 888, yes sir, alam ko, matagal na ikaw ang one sa nag-aalis na kahirapan ng mga Pilipino. I'm happy that everything that come to the right perspective. Glad to see you again, Sir Anton. Thank you. Wow, nice, Sir Maris, no cash out at all. Magandang balita yan. Sir, gamitin sa tama ang biyaya para mga Pilipino at huwag masayang lang. Okay, sige. Sir, bakit di kayo makipag-coordinate sa Philippine Government NSO kung lahat naman po pala ay makikinabang? Hindi nga pwede, kung as much as possible lilihis tayo sa gobyerno. Kung alam nyo lang, yung Pantawid Pamilya Project, ang original amount yata ay 5,000 o 50,000 bawat pamilya. Napunta 500 lang. Yan ang masakit, ano? Kasi yung PPP na yan, kinuha rin yung pera niyan sa interest eh. Yun ang rinig-rinig ha. Pero imbis na 5,000 ng Pantawid, naging 500 na lang nakarating. Mga kawatan! Kainis ya. Kita mo, karma yung nabot nila ngayon. Siguro po, bago ibigay ang 5 million, interview sila kung paano nila gagamitin ang pera, ibibigay sa kanila, hindi bigay ng buo. Nalaman natin yan. Hindi dapat nalaman natin kung totoo na nga. Magandang balita yan, sabi ni Fernando Santillan. Pakitanong po kay Maris Monfort kung natanggap ni Julian Canono yung affidavit ko laban sa peking papel ni Marcos. Kawawa naman pala, hindi member walang matatanggap. Dante Valencia, lihay-lihay ba yan? Hindi. Malalaman mo nung Bren. Kung sino siya. Dengbak siya victims po sana. Ang malapit na katotohanan ay magagamit lang ng politika
Totoo yan. Kaya hindi tayo papaano dyan sa politika-politika na yan. Gawa tayo ng sarili nating mundo. Pag hindi member, hindi mabibigyan. Paano po kami makakasali? Ano po kami gagawin? Malalaman natin yan sa darating na panahon. Sa mga darating na episode, kausap ang kanilang chairman. Thank you, Maris, for your kindness. To our kababayan for helping. Member lang pala. Titanong natin kay chairman, ha? Paano po kami hindi member, Maris? Okay. Dali lang naman member, eh. Wala naman babayaran. Wala rin no? Okay. Paano po, saan pwede magpa-member, Sir Maris? Malalaman natin yan. Sir, sa Saudi ka ba? How to apply for membership? Okay, kakausapin natin si Chairman Valencia. Nakikinig nga siya ngayon. Bakit next year umuwi? Para kakailangan paghandaan ko. Mag-website. Masiswerte itong mga OFW natin dahil marami nagmamahal. Maraming programa para sa inyo, ha? Ka-Anton, you're referring to HRM. Sinong HRM? Her Royal Majesty, His Royal Majesty, the source of 5 million of each Filipino po. Dionisio, ang totoo niyan, hindi ko pa alam. Kasi ayaw pa niyang makipag-usap sa akin. Yung mismong source. Ang nagpapadala lang, nag-feed sa akin ng impormasyon, yung kanyang emisaryo. No? May naintindihan naman natin kung bakit ayaw pa niyang, hindi pa siya ready humarap. Kasi siyempre, pinangangalagaan din yung kanyang security at may mga gusto pa rin siya mga bagay-bagay na malaman bago siguro niya mapagkatiwalaan ang inyong lingkod. Gayunpaman, pinaabot naman niya through his emissary na ganun ang kanilang plano. Ito ang paglikom ng ID at ang idea na mabigyan tayo ng ATM card na may laman. So yan lamang. Sa kabilang banda, sa isa nating reliable source naman, sa recap, ay napatunayan na ang Pilipinas ay central banks of all central banks. Yan lamang inong nakaraang ilang araw lamang nakalilipas. Kung napansin niyo po sa area ng Pabasa, Pampanga, Bataan, Zambales area, kung biglang nagdagsa ng mga foreigners, baka dahil doon. Ganun pa man, ay maging maganda ang outcome ng meeting na yon. Meeting man, ako. Nadulas ako. Okay, sige. So, naging maganda naman daw yung outcome ng pangyayari na yon. Kaya, ngayon ay Abril na. Makakaano tayo ng mga mas solid na balita dahil ayaw po nila akong bigyan ng update na solid dahil madaldal daw ako. Pag sinabi ito, nasasabi ko rin. Anyway, antabay. Okay, sige. Bueno, yan lamang po ha. Yan na lamang po ngayon. Natawa si Fernando Santillan. Parang kilala daw niya yung central banks of all central banks. Totoo pala. Totoo pala, Fernando. Na tayo ang central bank of all central banks. Bukod po dyan nandiyan pa yung Bangka Encantada. Sige, titignan natin kung mayo ay sa Sunday Super Chat ngayong Sunday. Kung hindi man, isikapin kong magkaroon tayo ng guest sa susunod na Martes. Pero sisikapin ko pa rin na magkaroon tayo ng Sunday Super Chat. Masaya masaya. Okay, sige. Kaya pala, pinapahirapan kami OFW dahil merong biyayang nakalaan. Dahil at the end of the day, magiging masaya rin ba? Yeah. Tess? Nadulas si Sir sa email. Nadulas kasi. Kaya ayaw na nila akong bigyan ng impormasyon Anyway, sige na. Nandun na yan So, okay. Mag-iwan na ako ng isang magandang gabi sa lahat at sa ngalan ng Gumubo ng Wealth of the Nation series, sa ngalan ng ating mga viewers na umabot ng 180, mga commenters, bibigay ng comments, reactions, at
sa mga naging bahagi ng palatuntunan ito. Tapos si Anton Israel, nag-iwan po sa lahat ng isang magandang gabi hanggang sa susunod na pagkikita, pagtatag